Welcome back sa ating content. At andito po tayo ngayon sa may Makasandig going to Balulang Road for our update po. So tara, punta tayo dun. Nagbukas na po yung yung bridge, Makasandig Road. So ito yung sa kanan ko po. So pupuntahan natin, i-update po natin yung area. So tara. So ito yung kalsada palabas ng Rotonda Circle. Ayun, makikita niyo yung circle. Ayan. So tara. Yun nga pagkapasok pa lang natin dito sa bungad, nakikita niyo po naka 30 speed limit. So limited lang po yung po pwedeng dumaan. Bawal po dumaan yung mga may 4,500 bigat na sasakyan. So bawal po siya dumaan. At kailangan po may 30 km per hour lang po yung bilis po, yung speed ng dadaan po rito. So ay makikita nyo po, private vehicles and then private to light vehicles lang po ang po pwede. Kasama na po dyan yung motor. So ayan, bawal nga po yung mga sasakyan na mabibigat, yung mga PUV po siya pagka nagkakaroon po ng traffic malala, pagka galing po sa may city proper. So ang labas po or ang papasok po nito ay sa kabilang barangay po, papuntang barangay Balulang and barangay Makasandig. So bawal po yung mga bisikleta. So yung walkway sa gilid, dito po tayo sa may bricks at dumaan kasi bawal nga po siya, baka po kasi madugyot. So parang init pa ngayon guys kasi ayun nga, mga 4:30 PM pa lang. Ang ganda ng paligid, ang ganda ng ng lugar. Mangilan-ngilan lang po yung mga nakakadaan kasi bawal nga po yung mga PUV and then PUJ. So okay na rin yung ganito sistema kasi dun dumadaan sa kabila yung mga PUV and then PUJ. Guys, grabe, nakaka-suice. Ay, makikita nyo po mamaya pagkabalik po natin, sasakay ulit tayo. Ako lang yung naglalakad sa oras na to. Sana guys ma-maintain po yung kalinisan. Tapos sana yung mga brakes na to hindi natutuklap kasi ito pagka medyo tumagal-tagal. Tapos pagka napapabayaan, malay natin baka may magloko, mga loko-loko. So di ba, wag naman sanang matulad dun sa yung sa may coastal from Barangay Gusa. So sana ma-maintain yung ganito kasi napakaganda sa mata. Ayan. Maganda yung naisip ng local government unit kasi yun nga, para hindi madugyot at hindi mabalahura yung esplanade na to, yung boulevard na to. Kasi dual purpose to siya guys. Ito din po purpose, protection po para pagka may bagyo o pagka bumaha, so hindi naaapaw yung tubig kasi dike yung kanan ko, yan dyan dike yan, sa baba niyang ilog na po, maalidsangan. Kaya iba yung binibigay na init kasi yun nga hindi po siya ganun ka yun dito. Tapos yun, nakikita natin may gwardiya, so medyo malayo-layo rin yung nilakad natin, may media. So katin nga natin to dito. Yan, diba, ang ganda, linis. Ayun tulay.
Oras po natin guys ay magpo-4 pa lang ng hapon. At ayun, makikita nyo po, napaka init ng panahon, maalinsangan, para siyang uulan. Uy, wag naman, may nagja-jogging no. So makikita nyo po sa bawat magkabilaan na itong ano na to guys, may mga basurahan. Ayan, yung kulay green na yan, ano, yung itsura, napaka linis guys. So sana nga ano, maalagaan kasi para siyang ano, magiging isang tourist spot. Eh syempre pagka traffic malala na nga dun sa city proper, at yun nga, bubungad sa yung ganto kaganda at ganto kaluwag na 4 lane with bicycle and esplanade walkway sa magkabilaan. Ay, ang ganda, parang ang linis tingnan ano, kasi konti lang yung nadaan na mga sasakyan dito sa magkabilaan sa kalsada papunta doon at pabalik. Yun guys, parang ang sarap po, ang ganda lang tingnan ano, kasi napaka smooth ng daloy. Hindi naman, for sure hindi naman to magiging sentro ng traffic, kasi ito yung magiging way para maibsan po yung traffic dun po sa may from the city proper. So yung mga palabas o papasok po ng city galing po sa downtown area, so dito po ang labas. So po pwede po silang dumaan dun sa kabila, yung mga papuntang uptown. So po pwede naman dito sa may tulay. Ano, tingin ko talaga yung mga motor na napunta rito, chine-check po nila, or hindi ko lang sigurado guys, ano, tulad nya no, chine-check po ng security guard. Bawat kanto guys may mga gwardiya sibil. Malaking bagay siya, lalo pat nagkakaroon ng traffic malala from the downtown area. Nakikita nyo, napakainit. Ayan, may gwardiya sibil din dun. So bawat kilometer, hindi ko lang sure kung ilang kilometer, may mga nagbabantay para yung mga balasubas, yung mga kamote driver sumusunod talaga sa ano, speed limit kahit maalinsangan. Napakainit kasi yung init, yung tipong hindi siya diretso sa balat or sa ano mo, pero napakainit ko banda. Ayan, doon si boss, ano siya. So medyo malapit-lapit na po tayo guys, ano. So nabibilib lang ako kasi bawat poste, ayan, may nakalagay na speed limit hanggang dun sa may ano. So di ba may nakalagay siyang speed limit, tapos ano, hindi ko lang siguro napansin nung last time na pumunta ako rito. So yung solar light nila okay na talaga, mataas na yung mga damo dito sa gilid sa Maniting. Alam nyo ba guys, yung ganito, ginaganyan-ganyan ko yun, tapos natutulog. Ayan, diba? Pinapatulog din sila, natutulog is na yung mga talahib, kasi lumalaki o tumataas na yung mga talahib. So hanggang dito lang po yung may barrier dyan sa gilid. So nakakabilib yung LGU ng city, kasi gumawa sila ng paraan para
maiwasan po yung maibsan po yung traffic. Nililinis na po yung mga nagtataas ang talahib dito guys, oh. 'Di ba? Dito guys, hindi po siya naka-brakes. Hindi ko alam kung ano po yung reason. Okay naman siya. Ayan, kasi malinis din naman, pero yun nga ayan, pasalamat pa rin tayo kasi binuksan. At yun nga ayan, nagpuputol po sila ng mga talahib dito. Ayan. Ayan, hanggang dun pa. Nakakapagod din naman kasi pagka inaagad-agad, di ba? Mga talahib na yan. May nasita guys ng Guardia Civil. Marurot kasi bigla. Private. So para siyang SUV. So ayun nga may nakalagay na nga ang daming signages na nakalagay na dapat 30 km/h yung speed limit. Nililinis na rito guys. Ayan, nililinis yan. Dahan-dahan ito nila sa dito. So medyo sobrang lagho na kasi ng mga talahib dito banda guys. So ayan, hanggang doon yung mga talahib na yun, baka kasi may pamumugaran po ng ahas, lalo pat ngayon medyo tag-init na, parang ewan na strolling ganun. So dito medyo nababawasan na yung mga talahib. Ayan. Binuksan ko talaga siya para sa mas magandang daloy ng trapiko, para bawas po ng traffic mula po dun sa downtown area. Ito, malinis na siya. Kasi nung nakaraan, nung pumunta tayo rito, ang dami pang talahib dyan. So dito may mga pa naman talahib, pero at least 'di ba nililinis yun dito banda sa ayan, kahabaan ng binabaybay po natin. So dito rin medyo malinis naman na siya. So ito, malinis na rin. Hello sir. So andito tayo ngayon sa tulay. Ang galing ang linis. Dati nung hindi pa na nabaha, hindi pa siya binabaha. So dito nagde-date. So ayan guys, parang ang sarap maligo sa ilog. May naliligo dun sa harap. Sa site na to may mga bahay, may mga nakatira, no? Delikado to rito banda, kasi baka pagka may dumaan na rito, lasing, di ba, biglang itulak. So wala, magiging magandang kwento ka na lang talaga. Isa kang mabait na bata pagka tinulak ka talaga dyan dito sa site na to, kasi wala siyang barrier sa pinakadulo. So ayan, matapos din natin layo ng nilakad natin hanggang dun sa pinakadulo na ito. Ito yung mga pinagbabawal. Bawal yung mga mabibigat na sasakyan, mga padjak, yung mga motorela. So ayan, may nakalagay nakatawid na po tayo ng kulay guys. So galing ako dun guys, so ito yung kahabaan papuntang kabilang barangay naman na to. Katawid ko siya papunta dun. So tinamad na akong pumunta dun at nakakapagod. May mga rito, mga bata. Ayun, dito sa pinakadulo, mga naglalakad-lakad. So okay na rin.
Ang laking tulong nito lalo pagka heavy traffic. Ito na yung tulay papuntang barangay namin. So dito kabilang barangay naman. So ayan. So talagang madidisiplina po yung mga kamote rider kasi may mga nagbabantay dito. Tsaka bawal talagang humarurot. Kasi pagka humarurot ka, intersection to eh. Ayan, intersection papuntang downtown. So yung pinanggalingan po natin, tas dito kabilang barangay naman ito yung mini Sagada ng CDO, Little Sagada. So yung mga nakakapunta ng Sagada sa may Mountain Province, ayan na, uptown area na po yun dun sa may so at dito nagtatapos ang ating maiksing kwento. So tara guys, at maraming salamat po sa pagsama.